Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatayo ang maliit na kubo ni Rodel. Si Rodel ay 22 taong gulang, tahimik at masipag. Araw-araw, maaga siyang bumabangon bago sumikat ang araw, dala ang kanyang lumang itak at banig upang alagaan ang kanyang taniman ng kamote. Ang amoy ng mamasa-masang lupa at sariwang hangin mula sa bundok ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Kahit mahirap ang buhay sa baryo, may liwanag sa kanyang mga mata tuwing nakikita niyang lumalaki at umahaba ang mga tanim niya. Tahimik ang baryo sa madaling araw, halos walang naglakad sa daan maliban kay Rodel. Paminsan-minsan, may naririnig siyang huni ng ibon o kuliglig, ngunit sa pangkalahatan, katahimikan ang namamayani. Ngunit ngayong umaga, may kakaibang pakiramdam siya sa hangin, parang may bumubulong sa kanya mula sa mga puno ng balet sa gilid ng taniman. Kumingas siya ng malalim at nagpatuloy sa pagtatanim. Iniisip na baka gulo lang sa kanyang imahinasyon. Habang binubungkal niya ang lupa para sa mga bagong binhi, napansin niyang may bahagyang liwanag sa gilid ng taniman. Lumapit siya at nakita ang isang maliit na nilalang, kasing laki ng bata, nakasuot ng lumang bartsaya, nanginginig at mahigpit na hawak ang kanyang tiyan. Ang mga mata nito ay puno ng luha at takot. "Binata, tulungan mo ako." Mahina ang boses ng nilalang. "Ang anak ko, baka makuha nila." Nagtaka si Rodel. Hindi niya inakalang makakita siya ng duwende sa buhay niya, lalo na isa pang buntis. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Lumuhod siya sa harap nito at marahang tinanong, "Ano ang nangyari sa'yo? Bakit ka nag-iisa?" Huminga ng malalim ang duwende bago sumagot. "Ako si Amaya, mula sa kaharian sa ilalim ng punong balete. May mga duwende na nais akong saktan at tagawin ang aking anak, sapagkat may kapangyarihan siyang taglay. Kailangan ko kung tulong mo, binata. Ikaw lamang ang may malinis na puso na maaari kong pagkatiwalaan." Ramdam ni Rodel ang bigat ng responsibilidad. Siya, isang simpleng magsasaka, ay kailangang maging tagapagtanggol ng isang nilalang na hindi niya alam ang buong mundo. Ngunit nakita niya ang paghihirap sa mukha ni Amaya at hindi niya inisip ang sariling kapahamakan. "Halika, maaari kang manatili sa maliit kong kubo. Doon ka ligtas," sabi niya, pilit pinapawi ang takot sa kanyang tinig. Ngumiti ng bahagi si Amaya, bagaman ng hihina. "Salamat, Rodel. Ngunit mag-ingat ka. Ang mga naghahanap sa akin ay may kakayahang dumaan sa anino, hindi sila basta-basta matitinag." Sa unang gabi ramdam na agad ni Rodel ang bigat ng kanyang bagong pananagutan. Habang nakahiga si Amaya sa banig, nanginginig at pawis ang katawan, nakabantay siya sa pintuan ng kubo, parang sundalong nakabantay sa kampo. Ang malamig na simoy ng hangin at mga alitap-tap na kumikutitap sa labas ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan at takot sa parehong oras. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang pagmamahal at pangangalaga na nagmumula sa isang pusong busilak. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. "Rodel, naririto na sila. Ang mga itim na anino," bulong ni Amaya. "Sila mga duwende na itinakwil sa aming kaharian. Nais nilang maagaw ang sanggol ko." Hindi nagaksaya ng oras si Rodel. Hinukay niya ang lumang itak at pinaghahandaan ang kanyang sarili. Alam niyang hindi lamang simpleng anino ang kanyang kakaharapin, kundi isang puwersang may kakayahang lunurin sa dilim ang buong taniman. Sa unang hampas ng itak, nagliwanag ang talim ng berde at tila nagpakita sa kanya ng kakaibang lakas na hindi niya naramdaman dati. Ang mga anino ay nagulat at si Rodel ay nakaramdam ng kakaibang init sa dibdib, init ng tapang at determinasyon. Ang labanan ay nagsimula. Sa bawat hampas, ang mga anino ay napapahina, ngunit ramdam din niya ang pagod na unti-unting sumasakop sa kanyang katawan. Halos mailigaw ang kanyang lakas, ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang liwanag ng agimat na kumikislap sa kanyang kamay. Ang bawat hampas ay may kasamang liwanag, pinagsama ng kanyang sariling dugo at ng enerhiya ng taniman. Sa loob ng kubo, si Amaya ay nakayakap sa kanyang tiyan, humihingal sa sakit, alam na malapit na siyang manganak. Ang bawat iyak at daing ng duwende ay nagbibigay kay Rodel ng bagong lakas. Parang may hindi nakikitang kamay na humakawak sa kanyang kaluluwa, nagsasabing, "Kaya mo ito, ipagtanggol mo ang inosenteng sanggol." At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig nila ang mahina, ngunit malinaw na iyak ng sanggol mula sa sinapupunan ni Amaya.
Ang liwanag ng bata ay sumiklab sa buong kubo, at ang bawat hampas ni Rodel sa itak ay tila sinasabay ang tibok ng puso ng sanggol. Ang dilim ay natatakot sa liwanag na ito. Matapos ang gabing puno ng takot, kaguluhan at liwanag, ang mga anino ay unti-unting nawawala. Napaupo si Rodel sa lupa, pawisan at sugatan, ngunit ang puso niya ay puno ng pag-asa. Sa kanyang mga bisig, si Amaya at ang sanggol ay ligtas. Ang bata ay may kakaibang liwanag sa mga mata, simbolo ng pag-asa at bagong simula. Salamat Rodel, mahina ngunit tapat ang tinig ni Amaya. Ikaw ang naging tagapagtanggol namin, ngunit tandaan mo, ito pa lamang ang simula ng bagong yugto. Si Rodel, ang simpleng magsasaka, ay tumango. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang bigat ng kapalaran. Hindi na siya lamang magsasaka ng kamote. Siya ay magiging tagapangalaga ng sanggol na liwanag na magdidikta sa kapalaran ng dalawang mundo. Pagkaraan ng unang gabi, ramdam ni Rodel ang bigat ng responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Sa labas ng kubo, malamig ang simoy ng hangin at kumikislap ang mga alitap-tap sa taniman ng kamote. Ngunit sa kalit na kapanatagan, may kakaibang pangamba sa hangin. Halos maramdaman niya ang mga matang nagmamasid mula sa dilim. Lumapit si Amaya sa gilid ng kubo, nanginginig ngunit determinado. Rodel, papalapit na sila. Ang mga itim na anino ay hindi basta mapipigilan. Kung hindi natin sila haharapin ngayon, mawawala ang anak ko. Hindi nagaksaya ng oras si Rodel. Hinawakan niya ang itak na nakasabit sa dingding at hinukay ang agimat na matagal nang nakabaon sa lupa. Ang agimat ay nagliliwanag na mahina sa kanyang kamay, tila bumubulong, kaya mo ito, kahit mortal ka lamang. Sa unang hampas ng itak, nagliwanag ang talim ng berde. Huminto ang hangin, tila huminto rin ang oras. Ang mga anino, na dati palihim na sumusunod, ay nagulat at kumurap sa liwanag. Ngunit alam ni Rodel na hindi ito sapat, may mas malakas pang panganib na paparating. Rodel, sigaw ni Amaya mula sa loob ng kubo. Naririto na sila, ang pinuno ng mga anino, si Gurbas. Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang mas mataas kaysa isang duwende, halos kasing taas ng tao. Balot sa makapal na usok na kulay abo, tatlong matang kumikislap sa noo at may pangil na tila handang sumugat. Sa kanyang mga braso, mahababang anino ang dumidikit sa hangin, lumilikha ng presensya ng takot sa buong taniman. Si Rodel, bagaman nanginginig sa kaba, pinilit ang sarili. Hindi ko kakayaang makuha ang sanggol, sigaw niya, pinapakita ang tapang ng isang simpleng magsasaka. Lumapit siya, hawak ang agimat at itak. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang lupang nag-ugat mula sa taniman, unti-unting sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Ang mga kamote, parang may sariling buhay, ay umuugoy, nagkakanda upang ipagtanggol ang kubo. Sumugod si Gurbas, mabilis at marahas. Ang kanyang mga anino ay sumiklab, bumubuo ng dilim na nakapalibot kay Rodel. Ngunit sa bawat hampas ng itak, tumatagos ang liwanag, nag-iiwan ng marka sa katawan ni Gurbas. Halos hindi makapaniwala ang pinuno ng dilim sa lakas ng mortal na magsasaka. Ngunit hindi dito nagtatapos ang laban. Bawat hampas ni Rodel ay may kasamang pagod at ramdam niya na ang agimat ay sumisipsip rin ng kanyang lakas. Halos may ligaw ang balans ng kanyang katawan, ngunit sa puso niya may apoy ng tapang na hindi maapula. Rodel, ang buhay ko at ang sanggol ko ay nasa iyong mga kamay. Bulong ni Amaya, habang ang kanyang tiyan ay lumalakas ang paggalaw. Halos sumigaw siya sa sakit ng panganganak, at bawat daing ay parang nagbibigay bagong lakas kay Rodel. Biglang sumiklab ang agimat sa kanyang kamay, mas maliwanag kaysa dati. Ang buong taniman ay nabalot ng berde at maliwanag na liwanag, at bawat dahon at ugat ay tila nagiging sandata laban sa dilim. Ang mga anino ni Gurbas ay natatakot, unti-unting umaatras. Ngunit hindi nagpadala si Gurbas. Pinataas niya ang kanyang katawan, pinalaki ng hating gabi at kapangyarihan ng dilim. Ang kanyang tatlong mata ay nagliliyab at isang malakas na alon ng itim na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan, tumama sa lupa at halos kiniba ang kubo. Si Rodel, sugatan at pagod, pinilit pumangon. Kung ang buhay ko ang kapalit ng pagligtas sa kanila, tatanggapin ko. Sigaw niya, hawakang agimat at itak, ang katawan ay nabalot ng luntiang liwanag. Ang mga ugat ng kamote ay gumapang, bumalot sa kubo, nagsilbing matibay na depensa laban sa itim na puwersa. Si Gurbas, galit na galit, sumugod muli. Ngunit sa loob ng kubo, si Amaya ay humihingal at napapasigaw sa sakit. Rodel, hindi ko na kayang hawakan ito mag-isa.
kailangan nating ipagtanggol ang anak ko. Naramdaman ni Rodel ang bawat paggalaw ng sanggol. Bawat iyak ay parang nagbibigay ng enerhiya sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay may dalang liwanag na nagmumula sa puso at sa dugo ng taniman. Ang bawat hampas ng itak ay nagtataboy sa mga anino, ngunit si Gurbas ay nanatiling nakatayo, hindi sumusuko. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Rodel ang tunay na kapangyarihan ng agimat. Hindi lamang ito sandata, ito ay kasangga ng kanyang puso at ng enerhiya ng sanggol. Sa isang iglap, sumiklab ang liwanag sa buong taniman, at ang mga anino ng dilim ay napaatras, halos matunaw sa liwanag. Hindi niyo makukuha ang bata. Sigaw niya, pinapalakas ang depensa ng kamote na parang buhay na nilalang. Ang mga anino ni Gurbas ay sumabog sa kontak ng liwanag at bawat hampas ng itak ay nagiiwan ng marka sa kanilang katawan. Habang tumatagal, ramdam ni Rodel ang pagod at sugat sa katawan. Ngunit alam niya, kung hindi niya gagawin ito, mawawala ang sanggol. Ang bawat hininga ni Amaya at bawat pag-iyak ng bata ay nagpapaalala sa kanya ng layunin. Dahan-dahan, unti-unting napalapit sa katapusan ng laban. Ang liwanag mula sa agimat at sanggol ay nag-isa, nagbubuo ng puwersa na hindi kayang labanan ng dilim. Si Gurbas ay sugatan, ang tatlong mata ay nagdugo, at ang katawan ay nagkabitak-bitak. Sa huling sigaw ng galit, unti-unting natunaw sa liwanag ang pinuno ng dilim, iniwan ang taniman sa katahimikan. Si Rodel, bagaman sugatan at pagod ay nakatayo, hawak ang agimat at itak, habang si Amaya ay nakayakap sa sanggol. Ang liwanag ng bata ay kumikislap, sumasagisag ng pag-asa at bagong simula. Salamat Rodel. Mahina ngunit tapat ang tinig ni Amaya. Hindi mo lang kami ligtas. Pinatunayan mo na ang isang simpleng puso ay maaring maging malakas laban sa kahit anong dilim. Napangiti si Rodel, sugatan ngunit puno ng pananalig. Alam niya na ang kanyang buhay ay hindi na dati. Mula sa araw na iyon, hindi na siya lamang magsasaka. Siya ay naging tagapangalaga ng sanggol na liwanag, tagapagtanggol ng dalawang mundo, handang harapin ang mga panganib na paparating. Ang gabi ay nagtakda ng bagong yugto sa kanilang buhay. Ang taniman ng kamote ay tahimik na, ngunit ang hangin ay may dalang pangako ng bagong pakikipagsapalaran, ng bagong laban, at ng liwanag na magpapakita kahit sa pinakamadilim na gabi. Pagkaraan ng magdamag na laban, ramdam ni Rodel ang bigat ng sugat at pagod. Ngunit sa puso niya ay nanatiling buhay ang determinasyon. Hawak ang agimat at itak, tumayo siya sa gitna ng taniman, habang si Amaya ay mahigpit na nakayakap sa sanggol, na ang mga mata ay kumikislap ng gintong liwanag nagbigay sigla sa paligid. Rodel, bulong ni Amaya, mahina ngunit puno ng pangako. Ang kapangyarihan ng bata ay hindi lamang proteksyon. May dahilan kung bakit siya isinilang sa mundong ito, upang maging tulay ng tao at duwende. Bago pa man sila makapagpahinga, isang kakaibang simoy ng hangin ang dumaan. Ang mga dahon ng kamote ay dahan-dahang gumalaw, parang may nilalang na nagmamasid mula sa gilid ng taniman. Sa di kalayuan, isang anino ang unti-unting lumitaw, maliit, mabilis, at tila may intensyon na palihim silang obserbahan. Rodel, hindi pa tapos ang laban, sabi ni Amaya, may pangamba sa tinig, may iba pang nagbabantay sa ating kaharian. Kung hindi natin matutuklasan kung sino sila, maaring dumating sila sa gabing hindi natin inaasahan. Si Rodel, bagaman sugatan, pinilit maglakad patungo sa gilid ng taniman. Ang kanyang mga mata ay nagmasid sa dilim, bawat galaw ng damo at hangin ay sinusuri. Sa malayo, lumitaw ang isang matandang duwende, balot sa kulay asul na balabal, may hawak na sanga na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ako si Luntian, sabi ng matandang duwende, bumababa mula sa ulap ng liwanag. Ako ang tagapangalaga ng lihim ng punong balete. Ang bata ay may kapangyarihang lampas sa ordinaryong duwende o tao. Kung hindi natin ituturo sa tamang landas, maliligaw siya at magiging panganib sa ating dalawang mundo. Paano ko siya mapoprotektahan? Tanong ni Rodel, hawak ang itak at agimat. Isa akong simpleng magsasaka lamang, hindi mandirigma o tagapagtanggol ng engkanto. Ang puso mo, Rodel, ang tunay na sandata mo, sagot ni Luntian. Ang tapang, malasakit at integridad mo ang magtuturo sa bata kung paano maging liwanag sa gitna ng dilim. Biglang lumipad ang mga alitap-tap, bumuo ng liwanag sa paligid ni Rodel, parang babala. Mula sa dilim, lumitaw ang iba pang mga nilalang.
maliliit ngunit tuso, mga duwende na dati alipin ng kasakiman, ngayon ay naghihintay ng pagkakataon upang agawin ang sanggol. Hindi namin hahayaan na makontrol ka ng kahit sino. Sigaw ni Rodel, pinapalakas ang depensa ng taniman. Ang mga ugat ng kamote ay gumapang sa lupa, bumalot sa kubo at nagbigay proteksyon laban sa mga intruder. Sa bawat hampas ng itak at liwanag ng agimat, ang mga anino ay napapalayo, ngunit alam niyang may mas matindi pang kaharapin. Lumapit si Luntian at humarap kay Rodel. Upang tunay na maging tagapangalaga, kailangan mong harapin ang iyong pinakamalalim na takot. Ang dilim na ito ay palatandaan lamang ng mas malaking panganib na darating. Habang sila'y nag-uusap, ang sanggol ay umiiyak. Sa bawat iyak, nagliliyab ang kanyang mga mata, at isang malakas na alon ng enerhiya ang sumiklab mula sa kanyang maliit na katawan. Ang kapangyarihan ng bata ay nagsimula ng magbigay lakas sa kanyang tagapagtanggol. Rodel, damin mo ang kanyang tibok, sabi ni Luntian. Ang bawat galaw ng bata ay kapangyarihan ng liwanag, ngunit ang paggamit nito ay may kapalit, maari rin itong lamunin ang hindi handang puso. Dahan-dahang lumapit si Rodel sa sanggol, naramdaman ang init at pag-asa mula sa maliit na katawan nito. Sa isang iglap, bumalot sa kanyang puso ang liwanag, nagbibigay ng lakas at tapang na hindi niya inaakala na mayroon siya. Ngunit hindi nagtagal, isang malakas na tunog mula sa kagubatan ng pumutok, isang pagsabog ng dilim na halos tinangay ang lupa. Ang mga lumang anino ng nakaraang laban ay nagtipon muli, pinagsama ang kanilang lakas upang bumuo ng mas matinding puwersa. Rodel, kailangan mong kumilos na yon, sigaw ni Amaya, habang ang sanggol ay umiiyak na mas malakas. Kung hindi mo ito kaharapin, mawawala siya sa atin. Hawak ang itak at agimat, tinutukan ni Rodel ang pinagmumula ng dilim. Ang kanyang puso ay bumilis. Ang bawat hampas ng itak ay nagbubuga ng luntiang liwanag na tila nakikipag-ugnayan sa kapangyarihan ng sanggol. Ang mga anino ay sumugod, mabilis at matindi, ngunit sa bawat hampas ni Rodel, sila ay natataboy, humihina sa liwanag na nagmumula sa taniman at sa kanyang puso. Ang agimat ay kumikislap, mas maliwanag kaysa dati, at ang taniman ng kamote ay nagbago, nagiging parang pader na humakadlang sa dilim. Hindi ka nag-iisa, Rodel, bulong ni Luntian, habang lumalapit upang magbigay gabay. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtitiwala at proteksyon na ibinibibigay mo sa iba. Ang sanggol ay hindi lamang pangako, siya rin ay gabay sa tamang landas. Sa kabila ng kaguluhan, naramdaman ni Rodel ang koneksyon sa sanggol, isang universo ng liwanag na nagmumula sa kanyang loob. Ang bawat anino ay napapalayo, ngunit alam niyang hindi pa ito katapusan. May mas matindi pang puwersa na darating mula sa kaharian sa ilalim ng punong balete, at kailangan niyang maging handa. Ang gabi ay natapaw sa katahimikan ng taniman, ngunit ang puso ni Rodel ay patuloy nag-aalab. Alam niya na ang laban para sa sanggol ay nagsisimula lamang. Siya, isang simpleng magsasaka, ay naging tagapangalaga ng liwanag, handang harapin ang mga panganib mula sa dilim at matutunan kung paano maging tunay na mandirigma para sa bagong henerasyon ng duwende. Makalipas ang isang gabi ng katahimikan, ramdam ni Rodel ang bigat ng responsibilidad na bumalot sa kanya. Ang liwanag mula sa sanggol ay hindi lamang simbolo ng pag-asa, kundi isang pahiwatig ng kanyang bagong kapangyarihan. Ngunit alam niyang may mas malaking panganib na nagbabadya, ang kaharian sa ilalim ng punong balete, na minarkahan ng mga itim na anino at mga duwende na nawala ng landas. Rodel, bulong ni Amaya, mahigpit pa rin ang pagkakayakap sa sanggol, ang mga bantay ng aming kaharian ay magbibigay sa iyo ng pagsubok. Kung hindi mo mapapatunayan ang iyong katapangan, maaring hindi ka nila tanggapin bilang tagapangalaga. Hindi naglawan, isang malaking liwanag mula sa kamote sa taniman ang sumiklab, at unti-unting lumitaw ang apat na bantay ng kaharian. Ang bawat isa ay may kakaibang aura, may dalang sibat, tabak, at an-angkanting, kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang kanilang mga mata ay kumikislap, sinusuri si Rodel, sinusubok ang kanyang determinasyon. Bakit narito ang isang mortal? Ang boses ng pinakamatandang bantay, malamig at malinaw. Isang simpleng magsasaka lamang na magpapasya kung buhay o kamatayan ang sanggol ng aming lahi. Hindi siya isang bagay na pag-aari ninyo, sigaw ni Rodel, bagaman sugatan at pagod, ang katawan ay napuno ng liwanag mula sa agimat.
Ako ang kanyang tagapangalaga at ako ang magsisiguro na ligtas siya sa sinumang may masamang intensyon. Nagkatinginan ang mga bantay. Ang isa sa kanila ay ngumiti, may halo ng pagkagulat at respeto. Kung gayon, ipapakita mo iyong kakayahan, sabi niya. Ang pagsubok ay hindi lamang laban sa lakas, kundi laban sa puso mo at sa kakayahang kumonekta sa sanggol. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang lupa ay nabalot ng ulap, at ang taniman ng kamote ay naging parang arena. Mula sa ilalim ng punong balete, mga ugat at baging ay lumabas, bumuo ng matataas na hadlang at pasikot-sikot na landas. Ang mga bantay ay nagsimulang lumipad sa paligid, sinusubok ang bilis at talino ni Rodel. Rodel, gamitin ang liwanag ng sanggol, payo ni Amaya. Ang bawat galaw niya ay magbibigay ng proteksyon at gabay. Hindi kanya iwanan. Sa unang pagsubok, isang anino ang sumugod sa kanya, mabilis at tuso, sinusubukang agawin ng sanggol. Sa pamamagitan ng agimat at itak, pinatay ni Rodel ang anino, ngunit ramdam niya ang pagkapagod. Ang bawat hampas ng itak ay naglalabas ng luntiang liwanag, at sa bawat iyak ng sanggol, ang liwanag ay tumitibay. Hindi sapat ang lakas lamang, bulong ni luntian na nagmamasid sa gilid. Kailangan mong ipakita iyong malasakit at tiwala. Ang sanggol ay sumasalamin sa iyong puso. Sumunod ang mga pagsubok, mga maze ng ugat na tila nakakubli ang anino, mga ilusyon na sinusubukang lokohin siya at mga bantay na kumikilos ng mabilis na parang hangin. Ngunit bawat sandali, habang ramdam niya ang tibok ng sanggol sa kanyang mga braso, natutunan ni Rodel na gabayan ng liwanag at kapangyarihan ng bata sa bawat galaw. Sa huling pagsubok, isang malakas na halimaw mula sa dilim ang lumitaw. Isang nilalang na mas mataas kaysa sa mga nakaraang anino, may mga mata na kumikislap ng pula at itim. Morto, sigaw nito, ang sanggol ay akin. Ang kapangyarihan niya ay para sa akin at sa mga kasamahan ko. Sumuko ka. Ngunit hindi umatras si Rodel. Ang itak ay nagliwanag ng berde, at ang taniman ng kamote ay bumuo ng pader mula sa ugat at baging, bumabalot sa kanila. Ang bawat hampas ng itak ay humihila ng liwanag mula sa sanggol, at sa bawat iyak nito, ang halimaw ay napapalayo, humihina sa kapangyarihan ng pagkakaisa ng mortal at engkanto. Ang liwanag ay hindi lamang sa aking kamay, sigaw ni Rodel, kundi sa puso ko at sa sanggol, at kami hindi susuko. Sa huling sandali, napilitan ang halimaw na umatras, at ang mga bantay ng kaharian ay tumayo, humanga sa tapang ng simpleng magsasaka. Rodel, sabi ng pinakamatata, ikaw ay tunay na tagapangaga, hindi lahat ng mortal ay may tapang at puso na tulad mo. Ang sanggol ay nasa ligtas na kamay mo, ngunit tandaan, ang panganib ay laging darating, at kailangan mong manatiling matibay. Huminga ng malalim si Rodel, ramdam ang pagod sa katawan ngunit may init at pag-asa sa puso. Ang sanggol ay kumikislap, tila nagpapahayag ng pasasalamat at tiwala. Sa gitna ng taniman, sa ilalim ng buwan at bituin, si Rodel, ang simpleng magsasaka, ay naging tagapangalaga ng liwanag, handang harapin ang mga hamon ng kaharian at ng mundo ng duwende. Hindi na lamang ako magsasaka ng kamote, bulong niya kay Amaya, habang hawak ang sanggol at agimat. Ako'y tagapangalaga ng liwanag at mananatiling tapat sa tungkulin na ito, kahit ano pa man ang dumating. Matapos ang laban sa mga bantay ng kaharian, ramdam ni Rodel ang bigat ng responsibilidad na bumalot sa kanya. Ang sanggol sa bisig ni Amaya ay hindi lamang simbolo ng pag-asa, kundi isang puwersa ng kapangyarihan na higit pa sa kanyang naiintindihan. Rodel, sabi ni Luntian, ang matandang duwende, ang sanggol ay may kakayahang kontrolin ang liwanag at dilim, ngunit kailangan mo siyang turuan at gabayan. Kung hindi mo matutunan kung paano kumonekta sa kanya, maaring ang kapangyarihan niya ay maging panganib sa lahat. Nagpasya si Rodel na simulan ang pagsasanay sa sanggol sa ilalim ng liwanag ng buwan sa taniman ng kamote. Sa bawat galaw at iyak ng bata, ramdam niya ang enerhiya, isang malakas na alon ng liwanag na sumasalamin sa damdamin niya. Damhin mo ang tibok ni Rodel, payo ni Amaya. Ang bawat galaw niya ay nagmumungkahi kung paano gamitin ang liwanag ng tama. Sa unang pagsasanay, napansin niya na kapag siya'y kumilos ng may takot o pag-aalinlangan, kumihina rin ang liwanag ng sanggol. Ngunit kapag siya'y kumilos ng may tapang at malasakit, tumitibay ang liwanag, bumubuo ng matibay na proteksyon sa kanilang paligid.
Isang gabi, habang natututo silang mag-sync ng enerhiya, lumitaw ang mga lumang anino mula sa mga nakaraang labanan. Mas matindi, mas mabilis, at may kakayahang sirain ang proteksyon ng kamote. Rodel, gamitin ang iyong puso, hindi lamang ang armas. Babala ni Luntian. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa ng inyong dalawa. Hawak ang agimat, ipinakita ni Rodel ang koordinasyon niya sa sanggol. Ang bawat hampas ng itak ay naglalabas ng berde at gintong liwanag, kumakadlang sa mga anino at nagpapalakas sa paligid. Sa bawat iyak ng sanggol, mas tumitibay ang kanilang depensa. Ngunit hindi lamang ito laban sa kapangyarihan ng sanggol. Si Rodel ay nakaranas din ng panloob na laban, ang takot na hindi niya kayang protektahan ng bata, ang pangamba na baka mapinsala siya o si Amaya. Sa bawat takot na kanyang nilalabanan, mas lumalakas ang koneksyon niya sa sanggol. Rodel, hindi ka nag-iisa, bulong ni Amaya, habang hawak ang sanggol. Ang lahat ng kapangyarihan ng kaharian ay makikita sa puso mo, ipakita ang tapang, at kami ay mananatili sa liwanag. Sa paglipas ng mga araw at gabi, natutunan ni Rodel kung paano gamitin ang agimat at itak upang kumonekta sa kapangyarihan ng sanggol. Hindi lamang niya natutunan ang proteksyon sa labas, kundi pati ang pagpapalakas sa loob, ang lakas ng puso, tiwala sa sarili, at malasakit sa iba. Ngunit bago pa man siya ganap na handa, isang mas matinding panganib ang lumitaw. Mula sa pinakamadilim na bahaging kaharian sa ilalim ng punong balete, isang halimaw na mas malakas kaysa kay Gurbas ang sumulpot. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula at itim. Ang katawan ay bumabalot sa usok, at ang bawat galaw ay nagdudulot ng takot. Rodel, sabi ni Luntian, mahigpit ang titig, ito ang tunay na pagsubok. Ang sanggol ay hindi lamang ilaw, siya rin ay susubok sa iyong tapang at kakayahan bilang tagapangalaga. Kung mabigo ka, hindi lamang siya, kundi ang taniman at pati ang kaharian ay malalagay sa panganib. Ngunit si Rodel, bagaman sugatan at pagod, pinilit manatiling matatag, hindi ko siya kakayang mapinsala. Kung ito ang kapalit ng kaligtasan niya at ng kaharian, tatanggapin ko. Sa unang laban sa bagong halimaw, ramdam ni Rodel ang lakas ng sanggol. Sa bawat hampas ng itak at liwanag ng agimat, ang halimaw ay napabrayo, ngunit bawat pag-atake nito ay nagdudulot ng matinding presyon sa katawan ni Rodel. Sa bawat iyak ng sanggol, ang liwanag ay nagiging mas matibay, bumubuo ng pader ng proteksyon mula sa mga anino at kadiliman. Rodel, gamitin ang lahat ng natutunan mo, sigaw ni Luntian. Ang bawat galaw mo ay makakaapekto sa kapangyarihan ng sanggol, huwag kang susuko. Sa dulo ng labanan, kahit pagod at sugatan, naprotektahan ni Rodel ang sanggol at napatigil ang halimaw. Ang liwanag mula sa sanggol ay patuloy na kumikislap, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa paligid. Hindi pa tapos ang laban, bulong ni Rodel kay Amaya, habang hawak ang sanggol at agimat. Ngunit ngayon, natutunan ko ang pinakamahalaga, ang kapangyarihan ay walang silbi kung walang puso at tiwala sa isa't isa. Sa gitna ng taniman ng kamote, sa ilalim ng liwanag ng buwan, natutunan ni Rodel ang tunay na kahulugan ng pagiging tagapangalaga. Hindi lamang laban sa kalaban, kundi laban sa takot, pagod at duda sa sariling kakayahan. Ang sanggol ay hindi lamang liwanag, siya rin ay guro, nagpapalakas at nagpapakita ng tunay na kahulugan ng tapang. Ang hangin sa taniman ng kamote ay malamig at mabigat, habang ang liwanag mula sa sanggol sa bisig ni Amaya ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Ngunit ramdam ni Rodel ang isang kakaibang presensya, isang nilalang mula sa kaharian sa ilalim ng punong balete, mas matanda at mas makapangyarihan kaysa kay Gurbas. Rodel, bulong ni Luntian, ito na ang tunay na pagsubok. Ang nilalang na ito ay hindi lamang kaaway. Siya ay tagapangalaga ng lihim ng propesya, at sinumang susubok na hadlangan siya ay haharap sa matinding kapangyarihan. Mula sa dilim, lumitaw ang makapangyarihang duwende. Mataas, balot sa usok ng dilim, may 3 matang kumikislap ng pula at asul. Ang bawat galaw niya ay naglalabas ng malamig at nakakatakot na enerhiya. Rodel, ang boses niya ay malalim at malamig. Hindi mo alam ang iyong nilalabanan. Ang sanggol ay may kapangyarihan na higit pa sa iyong naisip. Ngunit ikaw ay mortal, at mortal ay madaling masugatan. Ngunit si Rodel, kahit sugatan at pagod, pinilit manatiling matatag. Hawak ang itak at agimat, pinatindi ang liwanag kasama ang sanggol. Sa bawat hampas ng itak, isang alon ng berde at gintong ko enerhiya ang lumalabas, humakadlang sa mga atake ng kaaway.
Hindi ito laban lamang sa lakas, bulong miluntian, kundi laban sa tiwala at pagkakaisa. Kung mawawala ang tiwala, mawawala rin ang proteksyon. Ang duwende ay mabilis at matalino, sinusubukan ang kahinaan ni Rodel sa bawat galaw. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Rodel na ang sanggol ay nagbibigay ng enerhiya hindi lamang sa kanya, kundi pati sa taniman. Ang mga ugat ng kamote ay parang nagiging sandata at proteksyon, bumabalot sa bawat sulok, at nagiging hadlang sa mga anino. Rodel, sabi ni Amaya, mahigpit ang pagkakayakap sa sanggol, ang bawat galaw mo ay may epekto. Kailangan mong kumilos ng may tapang at puso. Sa gitna ng labanan, natuklasan ni Rodel ang isang lihim. Ang duwende ay hindi ganap na masama. Siya rin ay sumusunod sa tradisyon ng kaharian, nagtuturo kung paano gamitin ang kapangyarihan ng sanggol sa tamang paraan. Ngunit dahil sa takot at galit, nais niyang kontrolin ang sanggol, at anumang hadlang ay kanyang susunugin. Ngunit si Rodel, pinatibay ng tiwala sa sanggol, nagpakita ng kakaibang tapang. Sa bawat hampas ng itak, ang liwanag mula sa sanggol ay lumalakas. Bumubuo ng pader ng proteksyon na hindi kayang sirain ng duwende. Ang bawat iyak at tawa ng sanggol ay nagiging enerhiya na nagpapalakas sa kanya, nagpapakita ng koneksyon ng tao at lahi ng duwende. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Rodel, at hindi ko hahayaang mapinsala ang mundo o ang sanggol. Sa huling yugto ng labanan, ang agimat at itak ni Rodel ay nagliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Ang bawat hampas ay tumama sa katawan ng kaaway, nag-iiwan ng marka ng liwanag. Ang sanggol ay kumikislap, nagbibigay ng lakas at proteksyon, at ang taniman ng kamote ay nagiging matibay na pader laban sa dilim. Sa wakas, ang duwende ay napilitang umatras. Ang tatlong matang kumikislap ay unti-unting namatay, at ang katawan ay nabalot ng liwanag ng sanggol at ng agimat. Hindi siya tuluyang nasugpo, ngunit napilitan siyang huminto at kilalanin ang lakas ng tagapangalaga. Rodel, ang boses ng duwende ay ngayon mas mahinahon. Ang sanggol ay hindi para sa sinuman kundi para sa propesya. Ang iyong tapang at puso ay nagpapatunay na ikaw ang karapat-dapat na tagapangalaga. Huminga ng malalim si Rodel, sugatan ngunit puno ng determinasyon. Ramdam niya ang bagong responsibilidad, hindi lamang protektahan ang sanggol, kundi ipagpatuloy ang pag-unawa sa propesya at sa kaharian ng duwende. Ngayon, sabi ni Rodel, hawak ang sanggol at agimat, hindi lamang ako magsasaka, ako rin ang tagapangalaga ng liwanag, at handa kong harapin ang lahat ng darating na panganib. Sa ilalim ng buwan at sa taniman ng kamote, natutunan ni Rodel ang isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi lamang sa armas o agimat, kundi sa tiwala, puso at pagkaisa, sa pagitan niya at ng sanggol at sa pagitan ng tao at ng kaharian ng duwende. Ngunit bago matapos ang gabi, may naramdaman silang kakaibang galaw mula sa kaharian sa ilalim ng punong balete. Ang mas matinding panganib ay papalapit at ang propesya ay magbubukas ng panibagong yugto ng pakikipagsapalaran. Ang taniman ng kamote ay tahimik sa unang liwanag ng umaga, ngunit ramdam ni Rodel ang kakaibang enerhiya mula sa sanggol. Ang liwanag sa mga mata nito ay kumikislap ng banayad, tila nagbibigay babala na may paparating na pagbabago. Rodel, bulong ni Amaya, hindi pa tapos ang laban. Ang propesya ay may susunod na yugto. Kailangan nating pasukin ang kaharian sa ilalim ng punong balete at tuklasin ang lihim na itinatago nila sa loob. Pinili nilang dumaan sa isang lumang lagusan sa ilalim ng punong balete, kung saan ang mga ugat ay bumabalot at bumubuo ng natural na daanan. Habang naglalakad sila, ramdam ni Rodel ang malamig na simoy at mga bulong ng mga duwende mula sa nakaraan. Ang bawat hakbang ay may kasamang kakaibang liwanag mula sa sanggol, nagiging gabay sa madilim na daan. Hindi nagtagal, nakatagpo nila si Kael, isang matandang duwende na tagapangalaga ng lihim ng kaharian. Siya ay may mahabang puting balbas at mga mata na kumikislap ng kaalaman. Rodel, wika ni Kael, ang sanggol na hawak mo ay susi sa pagkakaisa ng ating mga lahi. Ngunit maraming puwersa ang nagnanais na sirain ang propesya. Kailangan mong matutunan ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan, hindi lamang sa laban, kundi sa puso at isip. Sa tulong ni Kael, sinimulan ni Rodel at ang sanggol ang masusing pagsasanay upang matutunan ang kontrol sa liwanag at enerhiya. Natutunan niyang makinig sa bawat iyak, bawat galaw ng bata, at gamitin ito upang makalikha ng proteksyon, bumuo ng hadlang laban sa mga anino, at makipag-ugnayan sa mga espiritu ng kalikasan sa taniman. Ngunit habang tumatagal, naramdaman nila ang lumalakas na presensya mula sa mga itim na anino na hindi pa nila nakikita.
Mas maingat at mas mapanlinlang kaysa sa mga nakaraang kaaway, ngunit may kakayahang manipulahin ang dilim at takot. Rodel, babala ni Kale. Ang mga anino na ito ay tinakwil ng ating kaharian dahil sa kasakiman. Ngunit sa gabay ng sanggol, maaari mong harapin sila nang hindi nasusugpo ng takot. Kailangan mong ipakita ang tunay na tapang at malasakit, hindi lamang sa sarili, kundi sa lahat ng mahalaga. Sa gitna ng pagsasanay, natuklasan ni Rodel ang isang sinaunang lihim. May portal sa pinakailalim ng kaharian na nag-ugnay sa mundo ng tao at mundo ng duwende. Ang sanggol ang susi sa pagbubukas at pagsasara nito. Kung mapapasa kamay ng masamang nilalang, maaring magdulot ng kapahamakan sa parehong mundo. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tulong ni Kael at ng liwanag ng sanggol, unti-unti nilang nilalabanan ang mga itim na anino, pinapalakas ang kanilang depensa, at natutunan ni Rodel kung paano gamitin ang lakas ng kalikasan at kapangyarihan ng bata sa balanseng paraan. Rodel, sabi ni Amaya, ang bawat hakbang natin ay mahalaga. Ang propesya ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi sa pagkakaisa, tiwala at kabutihan. Sa pagtatapos na araw, nakatayo sila sa gitna ng kaharian. Ang sanggol sa bisig ni Amaya ay kumikislap ng maliwanag, at ang taniman ng kamote ay nagliliwanag sa bawat galaw ng liwanag. Ramdam ni Rodel ang bagong lakas, hindi lamang mula sa agimat o itak, kundi mula sa koneksyon sa sanggol at sa kaharian ng duwende. Ngunit bago matapos ang gabi, naramdaman nila ang mas malakas at mas misteryosong galaw mula sa kailaliman ng punong balete. Ang susunod na hamon ay paparating, at ang propesya ay magbubukas ng bagong yugto ng pakikipagsapalaran. Mas malaki at mas mapanganib kaysa dati. Ang gabi ay dumating ng mabilis sa taniman ng kamote. Ang liwanag mula sa sanggol sa bisig ni Amaya ay kumikislap na maliwanag, ngunit ramdam ni Rodel ang malamig at mabigat na presensya mula sa kailaliman ng kaharian sa ilalim ng punong balete. Rodel, bulong ni Amaya, mahigpit ang pagkayakap sa sanggol. Nararamdaman mo ba ang galaw nila? Hindi pa tapos ang laban. Ang pinakamalakas na nilalang ay paparating. Mula sa dilim, lumitaw si Morvin, isang mas matanda at mas malupit na duwende na may kapangyarihang kontrolin ang mga anino at madilim na enerhiya. Ang kanyang katawan ay balot sa usok at apoy ng kadiliman, at bawat galaw niya ay nagdudulot ng takot sa paligid. Rodel, ang boses ni Morvin ay malalim at naglalaman ng pang-alipusta. Ang sanggol ay susi sa kapangyarihan ng dalawang mundo. Ngunit ikaw, mortal, ay walang sapat na lakas upang harapin ako. Ihatid ko siya sa dilim at wala kang magagawa. Ngunit si Rodel, sugatan at pagod, hindi umatras. Hawak ang itak at agimat, pinatindi ang liwanag na nagmumula sa sanggol. Sa bawat hampas ng itak, naglalabas siya ng alon ng berde at gintong enerhiya, bumabalot sa bawat sulok at humakadlang sa mga anino. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Rodel, at hindi ko kakayaang mapinsala ang mundo. Ngunit ang kapangyarihan ni Morvin ay higit pa sa inasahan. Ang mga anino niya ay mabilis, matalino at tila may sariling kamalayan. Sa bawat hampas ni Rodel, may lumalabas pang mas marami pang anino na sinusubukan sirain ang proteksyon ng sanggol. Sa tulong ni Kael, natutulan ni Rodel ang isang lihim. Ang kapangyarihan ng sanggol ay hindi lamang sa liwanag, kundi sa damdamin at puso ng tagapangalaga. Ang bawat galaw, iyak, at ngiti ay nagiging enerhiya na lumalaban sa dilim. Habang nagpapatuloy ang labanan, naramdaman ni Rodel ang mas malalim na koneksyon sa sanggol. Ang taniman ng kamote ay nagiging mas matibay. Ang mga ugat at paging ay bumabalot sa kanila, bumubuo ng pader ng proteksyon. Ang bawat hampas ng itak ay nagiging daluyan ng liwanag na hindi kayang sirain ng kahit sinong kaaway. Rodel, bulong ni Amaya, ang pinakamahalaga ngayon ay ang tiwala. Kailangan mong ipakita sa kanila na ang sanggol ay hindi laruan ng kasakiman. Sa huling yugto ng labanan, sumugod si Morvin ng buong lakas. Ang kanyang tatlong mata ay kumikislap at bawat anino ay naglalabas ng malamig na enerhiya. Ngunit bago siya makalusot, ang sanggol ay naglabas ng purong gintong liwanag, bumabalot sa buong taniman, at pinalayo ang bawat anino. Si Rodel, kahit halos wala ng lakas, nagpatuloy sa pakikipaglaban. Sa bawat hampas ng itak, naramdaman niya ang lakas na dumadaloy mula sa sanggol, mula sa kalikasan, at mula sa kanyang sariling puso. Sa wakas, ang katawan ni Morvin ay nabalot ng liwanag, at unti-unting nawala, nagiiwan ng isang araw. Ang kapangyarihan ay walang silbi kung hindi ginagamit sa kabutihan. Huminga ng malalim si Rodel, sugatan ngunit puno ng determinasyon. Ang sanggol ay ligtas, at ang taniman ay muling tahimik, ngunit ramdam nila na ito ay simula lamang ng mas malaking hamon. Rodel, sabi ni Kael,
Ang propesya ay tapos. Ang mga susunod na hamon ay higit pa sa dilim. Kailangan mong protektahan ng sanggol at ipagpatuloy ang pagkakaisa ng dalawang mundo. Si Rodel ay tumindig, hawak ang sanggol at agimat, ramdam ang bagong lakas. Mula ngayon, sabi niya, hindi lamang ako magsasaka. Ako ang tagapangalaga ng liwanag, at handa akong harapin ang lahat ng darating na panganib. Sa ilalim ng buwan at sa taniman ng kamote, natutunan ni Rodel ang pinakamahalagang araw. Ang tunay na lakas ay nasa puso, tiwala at pagkakaisa sa pagitan niya ni Amaya ng sanggol at ng kaharian ng duwende. Ngunit bago matapos ang gabi, isang mas misteryosong galaw mula sa kailaliman ng punong balete ang naramdaman nila. Ang susunod na yugto ng propesya ay paparating, mas malaki at mas mapanganib kaysa dati. Ang hangin sa taniman ng kamote ay malamig, ngunit ramdam ni Rodel ang kakaibang init mula sa sanggol. Ang liwanag mula sa mga mata nito ay kumikislap, hindi lamang bilang proteksyon kundi bilang babala na ang huling hamon ay malapit na. Rodel, bulong ni Amaya, mahigpit ang pagkakayakap sa sanggol, ito na ang huling laban. Ang kaharian sa ilalim ng punong baleta ay nagbubukas ng lihim na pinakamalakas na nilalang. Kailangan nating ipakita ang tunay na lakas ng pagkakaisa. Mula sa kailaliman ng punong balete, lumitaw si Nervath, isang nilalang na mas malupit at mas makapangyarihan kaysa kay Morvin. Tatlong mata nito ang kumikislap ng apoy at usok, balot sa katawan na tila pinagbuklod ng dilim at kadiliman. Ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng paghuga sa lupa, at bawat paghinga ay naglalaho ang liwanag sa paligid. Rodel, Mortaw, ang boses ni Nervath, mabigat at puno ng pang-alipusta, ang sanggol ay susi sa kapangyarihan ng dalawang mundo. Ihahatid ko siya sa dilim at wala kang magagawa, ihanda mo ang sarili mo sa pagkawala. Ngunit si Rodel, sugatan, pagod at nanginginig, ay hindi umatras. Hawak ang itak at agimat, pinatindi ang liwanag na nagmumula sa sanggol. Ang bawat hampas ng itak ay naglalabas ng alon ng berde at gintong enerhiya, bumabalot sa bawat sulok, hadlang sa mga anino, at lumalaban sa kadiliman. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Rodel, at hindi ko kakayang mapinsala ang mundo ng tao o ng duwende. Nagsimula ang isang matinding labanan. Ang lupa, mga halaman at hangin ay naging kaalyado ni Rodel, pinapalakas ang bawat hampas ng itak. Ang sanggol ay kumikislap ng maliwanag at ang bawat galaw nito ay bumabalot sa taniman, nagiging daluyan ng enerhiya at proteksyon. Sa gitna ng laban, natutunan ni Rodel ang pinakamahalagang lihim. Ang kapangyarihan ay hindi lamang sa armas o agimat, kundi sa puso, sa malasakit at sa tiwala. Ang bawat tiyak, bawat niiti ng sanggol ay nagiging lakas na lumalaban sa kadiliman. Ngunit si Nervath ay mas malupit. Ang kanyang mga anino ay mabilis at tuso, sinusubukang lumikha ng takot at panghinaan ng loob. Ngunit sa tulong ni Kyle at ng liwanag ng sanggol, napigilan ni Rodel ang bawat paglusob. Ang mga ugat at baging ng kamote ay bumabalot sa kanila, nagiging pader ng proteksyon at pinapalakas ang kanyang lakas. Rodel, babala ni Amaya, ang pinakamahalaga ngayon ay ang tiwala. Kailangan mong ipakita sa kanila na ang sanggol ay simbolo ng pag-asa at hindi laruan ng kasakiman. Sa huling yugto, naglakas loob si Rodel, pinatindi ang liwanag mula sa agimat at sanggol, at naglabas ng alon ng enerhiya na bumalot sa buong taniman. Ang bawat hampas ng itak ay nagdudulot ng liwanag na humakadlang sa kadiliman. Sumugod si Nervath ng buong lakas, ngunit hindi niya makalusot sa pader ng liwanag. Sa wakas, ang katawan niya ay nabalot ng purong liwanag, unti-unti naglalaho at ang kanyang mga anino ay napalayas sa taniman. Huminga ng malalim si Rodel, sugatan, ngunit puno ng determinasyon. Ang sanggol ay ligtas at ang taniman ay muling tahimik. Ang propesya ay natupad, ang sanggol ay magiging tulay ng dalawang mundo, at si Rodel ay naging tagapangalaga nito. Bago matapos ang gabi, tumingala si Amaya sa punong balete at pulong. Rodel, ito pa lamang ang simula ng bagong yugto. Ang ating mundo ay ligtas, ngunit may mga susunod pang panganib. Mula ngayon, hindi ka na lamang magsasaka ng kamote, iyo ay tagapapangalaga ng liwanag, at ang sanggol ay simbolo ng pag-aasa ng dalawang mundo. Tumindig si Rodel, hawak ang sanggol at agimat, ramdam ang bagong lakas at pananagutan. Mula ngayon, sabi niya, hindi lamang ako magsasaka. Ako ang tagapangalaga ng liwanag, at handa akong harapin ang lahat ng darating na panganib. Sa ilalim ng buwan, ang taniman ng kamote ay nagliliwanag, ang sanggol ay kumikislap ng gintong liwanag, at ang propesya ay nagsimula ng bagong yugto. Ang kwento ni Rodel, Amaya, at ang sanggol ay naging alamat sa baryo, alamat ng tapang, pagkakaisa, at liwanag na lumalaban sa kadiliman.
Pagkatapos ng matinding laban sa halimaw, ramdam ni Rodel ang pangangailangan na mas maunawaan ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan ng sanggol. Ang bawat liwanag mula sa bata ay may kasamang mensahe, isang pahiwatig ng mas malalim na misteryo ng kaharian sa ilalim ng punong balete. Rodel, bulong ni Amaya, mahigpit pa rin ang pagkakayakap sa sanggol, may lihim ang propesya ng aming lahi. Ang anak ko ay isinilang upang maging tulay sa pagitan ng tao at ng aming kaharian. Ngunit upang matupad ang propesya, kailangan niyang matuto at lumago, at ikaw ang magiging gabay niya. Nagdesisyon si Rodel na dalhin si Amaya at ang sanggol sa mas malalim na bahagi ng taniman, kung saan ang mga ugat ng kamote ay mas matibay at malalawak. Dito, natagpuan nila ang isang sinaunang altar na kalublob sa liwanag ng buwan at puno ng lumang ukit ng mga duwende. Sa altar, lumitaw ang isang hologram ng matandang duwende na nagpapakita ng mga lumang larawan at teksto. Ito ang propesya, sabi ni Luntian, na sumunod sa kanila. Ang anak na ito ay magdadala ng balans, ngunit kung mali ang gabay, maaring maging sakuna sa parehong mundo. Habang binabasa ni Rodel ang mga simbolo, naramdaman niya ang liwanag ng sanggol na tumutugon sa bawat galaw niya. Ang mga mata ng bata ay kumikislap ng ginto, at sa bawat pagtitik ni Rodel, tila naunawaan niya ang bawat kahulugan ng propesya, ngunit hindi lahat ay katahimikan. Sa kalaliman ng punong balete, ang mga itim na anino ay patuloy na nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon upang agawin ang sanggol at sirayan ang propesya. Ang bawat galaw ni Rodel ay sinusubaybayan ng mga nilalang na may masamang intensyon. Rodel, babala ni Lunjin, ang tunay na pagsubok ay hindi sa labas lamang, kundi sa loob mo rin. Kailangan mong matutunan kung paano kontrolin ang kapangyarihan ng sanggol, at kung paano ipagsama ang lakas ng tao at ng lahi ng duwende. Kung hindi, ang propesya ay maaring maligaw. Nagumpisa ang pagsasanay. Natutong makinig si Rodel sa tibok ng sanggol, sa bawat galaw at huni nito. Sa pamamagitan ng kanyang puso, natutunan niyang i-channel ang liwanag, bumuo ng proteksyon, at harapin ang anino ng hindi umaasa sa lakas lamang ng itak o agimat. Isang gabi, habang nag-iensayo, lumitaw ang isang matandang duwende na pinaniniwala ang nawawala sa kasaysayan ng kaharian. Rodel, sabi nito, ang anak na hawak mo ay may kakayahang baguhin ang kapalaran ng parehong mundo. Ngunit kailangan niyang malaman ang hangganan ng kanyang kapangyarihan at ikaw ang magtuturo sa kanya. Bago pa man matapos ang aral, naramdaman nila ang presensya ng isang bagong kaaway, at duwende na mas matanda at mas malakas kaysa sa lahat ng nakasalubong nila. Ang kanyang katawan ay bumabalot sa usok at dilim at ang bawat galaw ay nagpapalabas ng malamig na enerhiya. Rodel, sabi ni Amaya, mahigpit ang pagkakayakap sa sanggol, ito ang unang pagsubok sa tunay na propesya. Kung mabigo ka, ang lahat ng pinaghirapan mo ay mawawala at ang sanggol ay mapapahamak. Hindi nag-atubili si Rodel. Hawak ang agimat at itak, pinilit niyang bumuo ng liwanag kasama ang sanggol. Ang bawat hampas ng itak ay naglalabas ng berde at gintong enerhiya, bumabalot sa kanila at nagtataboy sa bagong kaaway. Sa bawat iyak ng sanggol, tumitibay ang liwanag, nagpapalakas sa puso ni Rodel at nagpapakita ng bagong aspeto ng kapangyarihan ng bata. Hindi ito tungkol sa lakas lamang, bulong ni Luntian. Ang kapangyarihan ay nasa koneksyon, sa tiwala, sa malasakit at sa puso ng tagapangalaga. Sa gitna ng laban, natutunan ni Rodel ang isang mahalagang aral. Ang sanggol ay hindi lamang ilaw ng proteksyon, kundi gabay sa bawat desisyon, susi sa pag-unawa sa propesya, at simbolo ng pag-asa para sa dalawang mundo. Matapos ang labanan, huminga ng malalim si Rodel, sugatan ngunit puno ng determinasyon. Ang sanggol ay kumikislap, nagbibigay ng liwanag sa buong taniman, at nagpapakita ng pagtitiwala sa kanyang bagong tagapangalaga. Ngayon, handa na tayong harapin ang mas matitinding pagsubok, sabi ni Rodel, hindi lamang para sa aming kaligtasan, kundi para sa kapalaran ng parehong mundo.